the day that the Lord has made. Amen. We will rejoice and be glad in it. Pwede po ba sumigaw ng lahat na praise the Lord? Praise the Lord! Hallelujah! Yes! Come on, let's sing. Let's laugh, let's dance sa presensya ng Panginoon ngayong umaga na ito. Lalahanin natin na mabuti yung Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan, bari po natin kayain yung mga dancers natin sa harap. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Wanna so shout? You are good. You are good, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, and time from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. One more time, we worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You're so good, Lord. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Come on, sabay-sabay po tayo. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time. You are good all the time, Jesus. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Oh, from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you.
umaga na po na ito, God is inviting us to open up our hearts para sa Holy Spirit. Amen. We all know that the Holy Spirit is the one who gives life to us. Amen. Siya yung nagbibigay ng warmth, ng init sa puso ng bawat isa sa atin. And right now, let's allow His fire to fall in this place, church. Hallelujah. Hayaan natin na ang Holy Spirit ang magpuno ng init sa puso natin. Hayaan natin yung kapangyarihan niya na kumilos ngayon sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Maaari po natin itaas ang ating mga kamay, pumikit, umiyak para sa Diyos. Hallelujah. We worship you, Lord. We're worshiping, Lord, the one who is worthy, Panginoon. The one who deserves all the glory, Panginoon. And right now, Panginoon, gusto lang namin, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon. Dahil sa presensya mo, Panginoon, may pagmamahal, may kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, let's worship the Lord with all of our hearts, all of our souls. Thank you, Jesus. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord, I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Oh Lord, your presence, Lord, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your
church, let's all sing. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Kung maaari po natin itaas ang ating mga kamay para sa Diyos. Hallelujah. Lord, we want to experience you more, Panginoon. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your Let's invite the Holy Spirit. Malaya kang kumilos, Holy Spirit, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kausapin mo kami ngayong umaga na ito. Hallelujah. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang gusto namin. By your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the air. One church, let's all sing. All of our hearts, all of our souls. Yes, Lord Jesus. To be overcome by your presence, Lord. Oh, thank you, Jesus. Holy Spirit. One church, let's keep that fire burning within us today. Hallelujah, Lord. Punuin mo kami ng iyong init, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagmamahal, Lord, ngayong umaga na ito, Panginoon. Lord, tanging ikaw lamang ang gusto namin ngayong umaga na ito, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa amin ngayong umaga na ito, Panginoon. Patuloy mong baguhin ang buhay ng bawat isa sa amin dito, Panginoon. No place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in one church let's sing. There's no place I'd rather. There's no place. There's no place I'd rather. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. There's no place I'd rather. No place. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I
Praise the Lord. Sige po, bigyan natin ang yung pinakamalakas at mataas na palakpakan ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let's all raise our hands to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, we want more of you, Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, magandang umaga ho. Panginoon, nakikita mo, Panginoon Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, Ikaw ang nakakaalam, Panginoon Diyos, ng reason kung bakit kami nandito, Panginoon Diyos. Ikaw ang nakakakita ng puso ng bawat isa, Panginoon. And I pray, O God, right now, in the mighty name of Jesus. Lord, mangusap po kayo sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ang bawat salita, Panginoon, na mapapakinggan ng bawat isa, Panginoon, ay patuloy na magdala, Panginoon, ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, right now, alam ko, Panginoon Diyos, Ikaw po, Panginoon, ang dapat at nag-iisa na dapat namin bigyan ng parangal sa araw na to sa aming mga buhay. Lord, maraming po salamat. Siyasatin mo, Panginoon Diyos, ang puso at isipan, Panginoon, ng bawat isa sa amin. And Lord, right now, ang iyong abang lingkod, Panginoon, I pray, Panginoon Diyos, na anuman lalabas sa aking bibig, Panginoon, ito po ay mensahe, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Ikaw lamang, Panginoon, ang mapaparangalan at hindi ako at hindi, Panginoon, ang sino man. Only your name, O God, will be glorified. Only your name, Lord, will be lifted high. Lord, open each and everyone's heart, O God, this morning. You open, O God, our spiritual eyes and ears, O God, that we may truly absorb, O God, your message, O God. Lord, Ikaw po, Panginoon, ang magbaon, Panginoon Diyos, ng salitang ito sa puso ng bawat isa at magkaroon, Panginoon, ng tuluyan na transformation, pagbabago, Panginoon, lalo't higit ng pagmamahal at pananampalataya namin sa iyo. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon Diyos, ang gawain na ito. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Ayan, praise God. Pakisabi nga po sa katabim nyo. God bless you. Ayan, bago po ba yung katabi nyo? Okay, mukha bang bago? Mukhang, ayan. So, tunay po na napakabuti ng Panginoon Diyos. Ngayon po ay 5 weeks na po ito ng team po natin. Nakakatuwa po dahil sa loob po ng 5 linggo, ang team po natin is building the fireplace. Ayan, kasama din ng pagtayo ng buhok ko dito. Okay. Ayan, binabati ko muna po ang bawat isa sa atin ng magandang umaga. At nung nakaraan po, we have studied, so mag-review po tayo para at least alam natin. Kasi ito po ay napaka-importante po sa bawat isa sa atin. So ang team natin for the month of September, actually 5 po kasi yung topic. So medyo nadagdag tayo ng October. Pero by next week, bago na ulit yung atin pong theme. So our theme po is all about building the fireplace. And what we have studied po nung nakaraan is about number 1, na pag-usapan po natin is the blueprint for the fire. So dito pinag-usapan natin na we really need to seek God's divine plan. So tanda ko, sinabi ni Pastor John, God's pattern is very important. Kailangan hanapin natin, hilingin natin sa Diyos yung holiness, hilingin natin yung prayer, yung order, humility, ganun din yung faith and obedience. Pagtapos niyan, sabi sa atin na Sister Catherine na binigay ng Lord sa atin is clearing the heart. After na may blueprint, we have prepared the space. So tinulungan tayo, tinuro sa atin on how we're going to remove the different obstacles from the fireplace. And then syempre, pagtapos niyan, sinundan po yan ni Ate Chihiro that laying the foundation. So dito po, we were able to establish a solid base. Yung solid base na pinag-usapan dito sa pagtayo niyan, it's all about Jesus Christ. Okay po. So, at syempre, last week, may init-init pa to, no? So, last week, binigay sa atin po ni
Brother Joe for building with fireproof materials. Sa pagko-construct po ng project, dito po na iba't ibang mga materyales, of course, we have to consider wherein the materials would really withstand the fire or adversity. So dito pinag-usapan natin last week, in-emphasize niya yung durability, in-emphasize na yung resilience, and syempre yung protection po nito against different challenges or setbacks. Pinag-usapan din last week yung tungkol po sa testing ng pananampalataya na meron tayo. So just in case na meron tayong mga trials, gaano po ba tayo katibay, gaano katibay ang ating pananampalataya sa Diyos at bakit kailangan siyang maging fireproof. Okay, and of course, to end our series, dito po sa atin pong building the fireplace, let's talk about when the fire falls. So, naihanda po sa lahat at ngayon po, paano naman po itong when the fire falls? So, fire. Malaki po ang nagagawa po ng fire because, of course, we know that fire, we're talking about of the Holy Spirit. Fire is a powerful and I would say a prominent symbol for the Holy Spirit. Ang pinag-uusapan po natin ngayon na fire is all about the Holy Spirit. The Holy Spirit, nire-represent niya po ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. The Holy Spirit, He is representing God's presence, God's power, and even God's glory, ang purification ng Diyos, and even His transformative love. At syempre, yung approval. Kapag bumagsak ang apoy ng Diyos, pwedeng yan ay approval mula sa Diyos, or sa Old Testament, it could also be a judgment. Okay? So, sa buhay po natin, there are moments in scriptures when heaven touches the earth. So meron pong mga sandali sa banal na kasulatan na dumadampi po yung sinasabi natin na ang langit po sa lupa. Naalala ko po, merong nagsasabi na wala na talagang magagawa, panalangin na lang talaga ang magagawa. Ayan, may mga ganyan, po. So ito po yung mga moments marked by power. Marked by awe. Pag sinabi nating awe, ito po yung mga pagkamangha. Or, ito po yung moments with unmistakable fire. Yung hindi mo malirip, yung talagang alam mo na hindi magagawa ng tao kundi ng Diyos. Dito po sa 1 Kings, chapter 18, dalawa po yan, because what we're going to discuss today ay dalawa pong kwento. The 1 Kings chapter 18, wherein the fire fell from heaven on Mount Carmel, sa 1 Kings 18, and then in Acts chapter 2, fire fell in an upper room. So sa parehos po na mga kwento, ang apoy po na nandito, na nakikita nyo dyan sa screen, ay hindi po yan basta-basta. Sabihin niyo po sa katabi mo, hindi yan basta-basta. Hindi yan basta-basta. Kasi po, bakit? Ito pong apoy na yan, yan po ay isang tugon. It was actually a response. A response para po saan? A response to your preparation. A response to your expectation. And it could also be a response to your desperation. Ibig sabihin, sagot po ito. Ang ibinaba, yung binagsak na apoy po na yan, yan po ay sagot. Sa matagal nyo nang hinihingi sa Panginoon Diyos. Ang apoy ng Diyos ay bumabagsak pa rin po up until now. Hindi lamang po sa mga buildings, not just on buildings or I would say on different gatherings, but on people like you and me. Sa mga altar po, on altars that have been rebuilt. At sa mga altar po, ang puso po natin ang siyang nagsisilbi po na altar. So yung mga altar po na muling tinatayo or muling itinayo. At syempre po, yung mga puso na nagugutom sa Kanya. Yun pong mga heart, yung mga puso natin, those hearts that are truly hunger, for Him. So dito po sa 1 Kings chapter 18, it is actually a famous chapter po in the Old Testament, and it contains the story of Elijah challenging the prophets of Baal sa Mount
Carmel. Ngayon po, bago ko po yan ikwento sa inyo, kasi actually ang haba ng story, kwento ko na lang po sa inyo. Sa 1 Kings chapter 17 po, bago po dyan sa 1 Kings 18, nag-pronounce po si Prophet Elijah po na magkakaroon po ng tagtuyot sa bansang Israel. And because of that, si King Ahab po, pakita ko po sa inyo sino silang dalawa. Si King Ahab po at si Queen Jezebel, ito po yung asawa po ni King Ahab, sila po ay nagalit kay King Ahab kasi, bakit? Kasi nag-pronounce siya na magkakaroon ng tagtuyot. Prophet Elijah, magkakaroon siya ng tagtuyot dahilan po sa sila ay sumamba kay Baal. So meaning to say, yung tagtuyot po na yon, it's actually a form of God's judgment. At dahil po doon, si Elijah po, sa chapter 17, Elijah's life was in danger. So, bakit po? Binigyan po siya ng instruction ng Panginoon Diyos na magtago po siya sa Cherith Brook. Ayan na. So, ibig sabihin, sa chapter 17 pa lang, grabe na ang miracles na gagawin ng Diyos. Makita ko sa inyo, sa buhay po ni Propeta Elijah. So, sa chapter 17, pinatago siya ng Diyos. Sabi sa kanya, magtago ka doon sa Cherith Brook. So, ano po nangyari? Yung supernatural sustenance, I would say, for a period of time, yun pong mga ravens po, nagdadala po yan kay Elijah ng pagkain po. Bread po yan, bread and meat in the morning and evening. At inaalaw din po yan ng atin pong Panginoon Diyos na uminom siya doon po sa brook. And imagine, tagtuyot yun, tama po? But then, dyan pa lang sa chapter 17, ipinakita na dyan kaagad ng Panginoon Diyos ang kanya pong pag-iingat sa kanyang pong anak. Now, here comes po, katulad na pinakita ko sa inyo kanina, sa 1 Kings chapter 18, eto na. Pinabalik po ng Diyos si Prophet Elijah po para po makita niya ulit, maghaharap na po sila ngayon ni King Ahab. It is actually near the end of the drought. At sa ikatlong taon po na yon ay maghaharap po sila ni King Ahab. Actually, si King Ahab po, pinaghahanap-hanap na din po niya talaga si Prophet Elijah. So, to cut the long story short, nagkita po sila. And then itong si King Ahab, inaccuse po niya si Elijah that he is the troubler of Israel. Bakit? Kasi feeling ni King Ahab, siya naman talaga, dahil sabi-sabi ka ng ganito, kaya kami nagkaroon ng tagtuyot. So, nagalit si King Ahab. Pero ang sagot naman po ni Elijah sa kanya, ang totoo na troubler ng bansa na to, yung nagdadala talaga ng sakit ng ulo, yung talagang trouble sa bansa, ay walang iba kung hindi si King Ahab. Why? Because he abandoned God's command. At yan po ang sumamba sila kay Baal. So sabi po ni Elijah kay King Ahab, sige, sabi niya gano'n, magkita tayo, i-gather mo itong 450 prophets ni Baal at isama mo na rin yung 400 prophets ni Asherah. So ibig sabihin, magkikita po sila ang dalawa sa Mount Carmel. So nung nandun na po sila sa Mount Carmel, sabi po ni Prophet Elijah, tinanong niya po yung mga tao doon. Sabi niya, sino ang inyong sasambahin? Sabi niya, are you going to serve the God? Okay, God, of course, ni Prophet Elijah, or are you going to serve that idol? Or yan pong si Baal. Pero ang mga tao po na to, they couldn't choose both. So ano pong ginawa nila? Nung hindi po makapili ang mga tao, challenge po ni Prophet Elijah, yung prophets po ni Baal, ito pong 450 na to, into a test. So sabi niya ganon, sige, ganito. They would each build an altar. Gagawa sila ng kanilang altar. Anong gagawin? Lalagyan po nila yon ng toro or ng bull as a sacrifice. At ito yung pwede silang umiyak. So sabi niya ganon sa prophets ni Baal, okay magawa kayo ng sarili ninyong altar. Okay? So tapos lagyan nyo yan ng bull as part of your sacrifice. At syempre, pwede kayong umiyak. So kung iiyak kayo, lahat, pwede nyong gawin. Sabi sa kanila, iyak kayo sa inyong Diyos. At kung sino, ito po ang challenge,
Kung sino ang sumagot doon sa pamamagitan po ng apoy na galing sa langit, a fire from heaven, that would be shown to be the true God. So yun yung merong totoong Diyos. So eto na. So si prophets, yung prophets ni Baal, they went first. Ano pong ginawa nila? Una, nanalangin sila. Lahat ginawa, nanalangin, sumayaw-sayaw, sinigawan na nila si Baal. Ganyan. Kasi kailangan bumagsak yung apoy na nagmumula sa langit. Umiyak na sila. Naglaslas pa sila. Nagpatulo pa ng dugo. Lahat na ginawa na nila mula umaga hanggang gabi. They cried out from morning till night, but nothing happened. Ano pong ginawa? Sabi niya, eto na, prophet. Sabi ni Prophet Elijah, nang aasar pa, no? Bakit nang-aasar? Kasi alam niya sa sarili niya na ang Diyos na pinaglilingkuran niya, buhay, totoo, makapangyarihan sa lahat, at kayang gumawa ng mga bagay na imposible sa tao. And yun ang sabi niya ganyan, lakasan nyo pa, sabi ni Prophet Elijah. Lakasan nyo pa, sabi niya ganun. Baka natutulog kasi yung Diyos nyo. Lakasan nyo kasi baka mamaya yung Diyos ninyo, baka nasa palikuran pa. Baka busy sa doon, sabi niya ganun. Lakasan nyo, yan ang sabi ni Prophet Elijah. And sabi niya baka tulog. Alam nyo, this time, this is Elijah's turn. Dahil kilala niya and alam niya yung instruction na binibigay ng Panginoon Diyos sa kanya, inihanda niya muna yung altar niya. Inihanda ni Prophet Elijah yung altar niya. He took 12 jars, he took 12 stones, kumuha muna siya ng 12 bato and one for each of the tribes of Israel. At sunod nun, nag-build po siya dyan ng kanya pong altar para po sa Panginoon Diyos. Ito pa pinakamatindi dyan. Naghukay pa ng parang kanal. Naghukay pa siya ng kanal dyan sa paligid, sa palibot po ng altar. Yung sapat na laki para po maglaman po ng malalaking amount po ng tubig. Saan ka naman nakakita? Imagine niyo po yan, naghukay pa siya. Para sinabi niya, partida yan ha. Naglagay na ako ng hukay dyan. Ayan. At ano pa po? Hindi lang yun. Nag-arrange po siya. Tingnan niyo po yung ginagawa ni Elijah. He arranged the wood and then hinati niya po, he cut the bull into pieces and nilagay niya po yung mga kahoy and then he asked for 12 jars of water. 4 large jars po yung kanyang pinaglagyan. And then, sinalinan po yun ng 3 beses. Turned out to be 12. Now, tingnan nyo po dyan. Siguro kahit sino sa atin, pag walang gas, hindi ko alam kung paano yan masisindihan. At tingnan nyo po yan. Ibig sabihin po dito, the wet wood, it's really hard to burn. Tama po, si Prophet Elijah po ay tumayong mag-isa sa harap po ng 450 prophets ni Baal. Noong panahon po na yon na ang puso po ng Israel ay bumalik na po sa idolatria. Bumalik na sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nag-compromise na ang mga taong ito. The altar was broken. At ang bansa po ay tumalikod na po at ang tunay po na pagsamba sa Diyos ay totally tinalikuran na po ng bansang Israel. But God is so good because Elijah repaired the altar. You know what he did? He called the name of the Lord and fire fell from heaven in response to his prayer. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ang Diyos na pinaglilingkuran po ni Prophet Elijah ay isang Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Ang Diyos na nagpakita ng kamangha-manghang bagay kay Prophet Elijah, parehas din siya ng Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Mga bagay na hindi natin alam paano mangyayari. And kung makikita niyo po dyan sa picture, the fire fell from heaven. Yun pong nasunog. Tignan po natin yung kinonsume niya. Nasunog yung bull, yung toro. Nasunog po dyan yung wood. Nasunog yung stones. Nasunog yung dust.
And even, and even the remaining water surrounding the altar. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos ay kakaiba sa kahit na sino pa. Now, so nakita po natin dito, ano po ang naging response ng mga tao nung makita nila to? Kasi ang mga tao, to see is to believe. Pero dapat tayong mananampalataya, to believe is to see. Tama, manampalataya tayo sa Panginoon Diyos para makita mo ang mga bagay na hindi mo pa nasasaksihan. Amen? Because the Lord wanted us to trust Him. The Lord wanted us to what? To put all our trust and confidence in the Lord Jesus Christ. And ano po ang naging response po ng tao? The people, since they witnessed the miraculous event, so what they did, they fell on their faces, proclaiming what? Sabi niya, the Lord, sabi ng mga tao, He is God. The Lord, He is God. Nakita ninyo, yung apoy, thank you. Yung apoy bumagsak mula sa langit. Hindi ka ba makakapagsabi ng the Lord, He is God? Nakita natin kanina yung si Baal, pagod na sila. Lahat ginawa na nila, wala silang nagawa. And imagine, alam nyo, nung binabasa ko po ito, sabi ko, grabe, ang galing ng Lord. Alam nyo po, itinuturo po ng talatang ito, dito po sa chapter 18, na kapag ang mga tao ng Diyos, ay bumalik po sa Kanya, nang meron po tayong totoong katapatan at pananampalataya, siya po ay sumasagot sa pamamagitan po ng apoy. At ito po ang banal na espiritu na kasama mo at kasama ko ngayon. Amen? So paano pong nangyari ang pagbagsak ng apoy? Ito po ang atin pong pag-aralan ngayon. Paano po nangyari ang pagbagsak ng apoy at paano ang pagpapakita po ng kapangyarihan ng Diyos ay mararanasan po ng kanyang mga anak? Paano natin to mararanasan? Makaka-experience ba tayo ng mga ganyan? So ibig sabihin, that's impossible. Ito pong mga bagay na pinag-uusapan po dito, mga problema po ito sa ating buhay na akala natin walang lunas. Pero dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon Diyos, gagawa ang Diyos ng mga bagay na imposible sa tao, pero posible sa Diyos. Amen? Ito po yung mga imposibleng bagay na nagagawa po natin dahil sa tulong at biyaya po ng Banal na Espiritu. So here are some of the points or things to do. Okay. So number 1, the altar must be repaired. Okay, kailangan po repaired yung altar. Ano yung altar na meron tayo? It's our heart. Sabi po dyan ng 30-32 sa Tagalog, nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya yon ng isang kanal na maaring maglaman ng 2 balding tubig. So, nakita po natin dito, so the altar must be repaired. Okay, so dito po sabi dyan, ano yung dapat natin gawin? The altar kasi po was broken. That's the reason why it needs to be repaired. So, before po na bumagsak po yung apoy, mula po sa langit, ay ni-repair muna po ni Elijah yun pong broken altar. Yung altar po na pinag-uusapan, it represents worship, it represents consecration, and it represents our communion with the Lord. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, sa ating lahat, how's our relationship with the Lord? Kamusta po ang puso natin? Kamusta po ang relasyon natin sa Panginoon Diyos? Israel had allowed idolatry to take priority. The altar lay in ruins. Ang Israel po, they had actually abandoned through worship for Baal. Ang kanilang pagsamba ay natuon lahat sa Diyos-Diyosan. Yun pong altar ng ating Panginoon Diyos ay ano po nangyari? Siya po ay wasak. Sumamba silang lahat sa Diyos-Diyosan. Ngayon, alam nyo po na ang relasyon mo sa Diyos ay wasak. Ang relasyon mo sa Panginoon Diyos ay sira. Ang relasyon mo sa Diyos ngayon, ikaw ay malayo sa Panginoon Diyos. Broken altars represent
neglected devotion and spiritual compromise. Wala kang devotion, wala kang prayer time, ang prayer life mo, hindi mo alam kung kailan, at kapag may mga opportunities na dumarating sa'yo, hindi mo kayang mamili. Hindi mo kayang mamili or panindigan ang para sa Diyos. Sabi po dito, revival never starts with the world. It starts with God's people rebuilding what's been neglected. Wala pong sino mang tao ang kaya pong mag-repair, ng relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, sa ating lahat, ano po ang napabayaan mo at bakit po tuluyan na nasira po ang relasyon natin sa Panginoon Diyos? Maaaring ikaw ay dumadalo lang every Sunday kasi meron kang gusto na malaman sa sarili mo. Parang meron kang gusto na maidugtong, pero ang totoo, wala siyang koneksyon. Pero ang sinasabi po sa atin ng Diyos ngayon, balikan natin ano na po ba ang priorities natin ngayon. Gaano na po kalaki ang dapat na i-repair sa puso mo ngayon at gaano na po ba kalayo ang Panginoon Diyos sa puso mo ngayon. So the altar must be repaired. You want to experience the fire from heaven? Then, sabi ng Lord sa atin, gaano ka na ba kalapit sa akin? Another is that God doesn't send fire on broken altars. Hindi po tayo makaka-expect. We can't expect God's power while ignoring God's presence. Gusto po natin na maranasan po natin ang kapangyarihan po ng Panginoon Diyos, then we need to cultivate a deep relationship with the Lord. Kasi staying po in God's presence, this really requires, it requires an active spending time with the Lord. So kailangan nakikipag-usap tayo sa Kanya. Paano tayo magpapalalim kay Lord? Inuuna ba natin ang Panginoon Diyos? Sinasangguni ba natin ang Panginoon Diyos? Kung meron tayong trabaho, negosyo, or meron tayong mga proyekto na gagawin natin, are we consulting the Lord first? Which is very essential, for a deeper spiritual life and understanding of His will. Napaka-importante po nito. Are we dependent on God? Hindi mo alam kung kailan kayo magkakabalikan ng asawa mo. Hindi mo alam kung kailan pa ulit babalik ang negosyo mo. Hindi mo alam kung kailan babalik ang lakas mo. If you neglect your connection with the Lord, it means that you are missing out His plan and the fruit of His Spirit. Kapag kinalimutan po natin ang koneksyon natin sa Panginoon Diyos, ibig sabihin po yon, nawawala po tayo sa pagtahak natin kung ano ba talaga ang plano ng Diyos para po sa atin. Tandaan po natin, dati ang sipag-sipag mo sa gawain ng Lord, lahat sinasabi mo sa Kanya, but now you depend on your own understanding. That's why the first step toward fire is repair. Alam mo na may problema ang iyong puso. So the first step toward fire is repair. How are you going to repair? You repent. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon Diyos. Lord, grabe talaga yung addiction talaga sa akin. Lord, grabe talaga yung pornography sa akin. Lord, talagang hindi talaga ako, Lord, makaalis dito, pero gusto ako sumamba sa'yo. The first step toward fire, and if you want to experience the fire from heaven, that's the power that comes from the Holy Spirit, then you need to repent. Hingi ka ng tawad sa Panginoon Diyos. You rededicate your life to God. Yung rebuilding the place where God meets us. Nagtagpo tayo saan? Ang Panginoon Diyos, niyakap ka ng Lord. Bumalik ulit ikaw doon. Tandaan po natin, God responds to prepared hearts and restored worship. Ang totoo pong pagbabago, nagsisimula po yan when we rebuild our commitment to God in prayer, in consecration and obedience. Tingnan ko nga po sa inyo. You really wanted to experience the fire from heaven.
You wanted to experience God's power and glory. Pero ang problema, hindi ka nga makapanalangin. Gigising ng umaga, hindi mo kayang bumangon para pumunta sa prayer room mo o sa isang area para katagpuin ng Diyos, and then you are asking from a fire. You can't experience that kapag hindi ka nagpalalim ng relasyon mo sa Panginoon Diyos. Ang unang step na gagawin mo, when you repent, you rededicate, at nag-rebuild ka, anong gagawin mo? Lumapit sa Panginoon Diyos, manalangin, because praying to God, it's a sign of humility. Lord, hindi ko po talaga kaya. Tanong ko sa inyo ngayon, how is your altar? Is your altar in disrepair? How's your prayer life? Your time in the Word? Nagbabasa ka pa ba ng Bible ngayon? Your spiritual priorities? Kamusta ka ngayon? Alam mo sa sarili mo that these past few days, these past few weeks, these past few months and years, maraming nasira sa puso mo. Marami kang nasaktan, marami rin naman na nasaktan. Hindi mo na kayang mapatawad, hindi mo na kayang mabalik ang relasyon ninyo, napagbintangan ka, napahiya ka sa nangyari sa buhay mo. Anong sabi ng Lord? Lapit kayo sa akin. Lapit tayo sa Diyos. Amen? So, another thing, the sacrifice must be laid in order. So for us to experience that fire from heaven, the power that comes from the Holy Spirit, the sacrifice must be laid in order. Sabi po ng 33 to 35, tingnan nyo po ha, yung offer niya, in order. Sabi po dito, na ginawa ni ni Prophet Elijah, isinilansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro, at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Ganoon nga ang ginawa nila. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias, at binuhusan nila. Isa pang buhos, utos uli ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ng handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. See? So dito po nakita natin, there is actually a divine order. There is a divine order to worship. So when Elijah prayed, fire fell from heaven, consuming the sacrifice. Ano yung sacrifices na meron? Wood. So may kahoy. Ano pa? May stones. Meron dyan. And even the water. Tingnan nyo po si Elijah, he didn't offer strange fire or careless sacrifice. Hindi siya basta-basta. Hindi niya basta hindi siya basta naglagay ng mga isa-sacrifice niya doon. He listens to God's instructions. Amen? Tayo, paano tayo nagli-listen? We open our Bible, okay? We open our Bible, we ask the Lord, Lord, what's your instruction to me? So nakikipag-usap tayo through prayer, but if you want to know God's instruction, we're gonna get our Bible, we need to open it and ask the Lord, Lord, what's your instruction to me? Same with Elijah. Alam niya kung ano ang gagawin niya. That's why reading His Word is important. Amen? So, another. He followed God's design even when it made no sense. Imaginein mo, may tubig. Paano yun aapoy? Nilagyan pa ng tubig at hindi onting tubig. Talagang soak talaga yung kahoy. Everything doon. But because of his obedience to God's Word, hindi siya nagdalawang isip, nagtatlong isip, dahil alam niya na ang Diyos ay hindi kailanman magsisinungaling. Amen? So another thing, tingnan natin kung paano niya yun inilagay sa ayos. God honors obedient sacrifice. Sabi po na Romans 12:1, offer your bodies as a living sacrifice. In the Old Testament po, altars were for animal sacrifices. Sa Old Testament po, ang mga inaalay po dyan, mga hayop, But in the New Testament, the sacrifice becomes
the believer themselves. Tayo po na mga mananampalataya. Tayo po na nagkapag-consecrate po para sa atin pong Panginoon Diyos. So when we lay our lives down and surrender, we become candidates for the fire of God. Ayan. So ang tanong po natin ngayon, are you living on the altar? Or are you just visiting it on Sundays? Kapag sinabi po na you are living on the altar, it symbolizes yung offering po natin sa Panginoon Diyos. Yung rights natin, yung desires po natin, yung plans, and even our future, ibinibigay po natin lahat ito sa Panginoon Diyos dahil siya po ang nakakaalam ng dulo nito. So pag sinabi natin na what, Lord, I really wanted, oh God, to live, Lord, on your altar. Spontaneous action yun. Ibig sabihin, kapag na-encounter mo ang Panginoon Diyos, spontaneously, you desire to live for Him. Gusto mo, di ba may kantang, binabago niya ako araw-araw. So araw-araw nagpapabago tayo sa ating Panginoon Diyos. You honor Him. Alam mo na hindi mo kayang magawa ang anumang bagay kung malayo tayo sa Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Diba? Sabi niya, but be transformed by the renewing of your mind. Ang gusto po ng Lord, offer your bodies. The Lord is what? Instructing us to offer your bodies as a living sacrifice. The Lord wants your all. Ikaw ang gusto ng Panginoon Diyos. Why? Because the Lord wants to help you. Kaya gusto niya i-offer mo ang sarili mo kasi ang gusto ng Diyos, tulungan ka. At tulungan tayo. Amen? So next, eto pa po. Paano ba yun? Paano ba natin ma-experience yung fire na yun? Paano ba napapabagsak yan? The fire falls on hungry hearts. Are we hungry with God's presence? Sabi po dito, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering. And when all the people saw it, they fell on their faces. Ayan, ito po, lagay natin to isa. Nasa Acts chapter 2 po tayo, verses 1-4. They were all with one accord in one place, and there appeared to them tongues as of fire. Gaano po natin ninanais na muli po nating maranasan po ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo pong buhay? Gaano po natin gustong makilala pa ang Diyos sa buhay natin? Gusto ba natin na magpakilala ng husto pa ang Diyos sa atin? Say Amen! Dito po sa Acts chapter 2, balikan natin yung Acts chapter 1 na kwento. Sa Acts chapter 1 po, it talks about Jesus' commission po and then ascension. Pagkabuhay magmuli po ni Jesus and then gumugol po ang ating Panginoong Hesus po ng 40 araw po, kasama po yung kanya pong mga alagad, ay nagturo po siya tungkol po sa kaharian po ng atin pong Panginoon Diyos at nagbigay siya ng instruction po sa kanila na magiging saksi po sila sa sanlibutan. Pagtapos noon, doon sa Acts chapter 1, ay umakyat na po ang Panginoong Hesus sa langit at ito po, nangako po si Jesus na ipapadala niya po ang kanyang banal na espiritu para bigyan po sila ng kapangyarihan. And here comes Acts chapter 2. They were all with one accord in one place. Ayan na po yun. So silang lahat po ay napuspos po ng banal na espiritu at nagsimula po silang magsalita sa iba't ibang wika po ayon po sa binigay po ng espiritu sa kanila pong sasabihin. So tingnan niyo po ito maigi. Sa Acts chapter 2, 1-4, the Spirit of God who did this in Acts chapter 1-4 is the same Spirit who dwells in you and me. Diba ang ganda? Yung nandyan sa upper room, ang banal na Espiritu, siya ding nangungusap sa atin at kasama natin, siya din po ang nasa atin ngayon. Imagine that. So tingnan niyo po ha, ano yung purpose? Bakit nandito sa atin ang banal na Espiritu? Remember, sabi na Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses. Amen? Yan ang sabi sa Acts 1:8. Which is why,
As soon as the Spirit come down, nang bumaba po ang banal na Espiritu, dito po sa mga tao na ito, ano po ang nangyari po sa kanila? They start witnessing, yan, nagwi-witness na sila, they start speaking, ang lalakas ng loob, and they start also declaring the wonders of God with their mouths, because what? Because they are now empowered by the Holy Spirit. Amen? So, bakit po inilagay ng Panginoon Diyos ang banal na Espiritu po sa atin? Let us not forget that the primary purpose po of the Holy Spirit in our lives is that we might be witnesses. Kaya po tayo may banal na Espiritu. So now, let's see. A fire falls in response to expectation. Grabe po ang pananampalataya nila sa Diyos. Kilala po nila ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Tandaan po natin, prayer po is the channel through which fire falls. Kailangan po natin ang pananalangin. Dito po, si Elijah, si Prophet Elijah, he prayed a simple, faith-filled prayer. Nakita ba natin na, di ba, yung mga propeta ni Baal, anong ginawa? Nagsayaw, sumigaw, umiyak, ano pa, naglaslas pa, nagpadugo pa sila dito. Sagutin mo kami, ano mo yung apoy, bagsak mo na. O, di ba? Parang ganyan. Pero tingnan niyo po yung ginawa ni Prophet Elijah. Elijah prayed a simple, faith-filled prayer. Elijah didn't dance, hindi siya nag-shout, he didn't even cry, hindi siya nag-perform ng mga rituals niya. He prayed sincerely. Anong prayer niya? Hear me, O Lord, hear me that these people may know that you are God. Hindi niya pinalalangin na, Lord, ipakita mo nga para malaman nila na magaling ako, na ako talaga kinakasihan. No. Ano ang panalangin niya? Lord, hear me that these people may know that you are God. Ang galing ng ginagawa ng Panginoon Diyos. His prayer was God-centered. His prayer is not self-centered. Hindi yun para sa atin. And Elijah prayed according to God's purpose, to turn Israel's heart back to God. That's what he really wanted to do. And ano po nangyari? Of course, the fire. Ano nangyari sa fire? Of course, bumagsak, tama? The fire was not actually man-made. It was a divine response po sa atin pong pananalangin at pananampalataya. Now, the disciples waited in unity. Tignan niyo po ha, expected Fire falls in response to expectation. Ang pagbagsak po ng apoy, di ba, sabi kanina, it could be in what? In our expectation. So, ibig sabihin, alam mo, kilala mo ang Diyos, alam mo, natutulungan ka ng Panginoon Diyos, nag-e-expect ka. Bakit? Kasi alam mo, nakalooban ng Diyos ang iyong mga ginagawa. So the disciples waited in unity, expectation, and prayer for this. Okay? So another. Ito pa. Fire falls on unity, obedience, and hunger. Not on perfect people, but on prepared people. Ang fire po, fire is God's yes to hearts that say, we want more of you. No fervent prayer, no fire. So kapag nananalangin tayo at hindi ito matimtiman, seryoso, kasi hindi kailangan mahaba Ang kailangan yung meron talaga tayong malalim na pakikipagrelasyon sa atin pong Panginoon Diyos. Yung prayer, it is rooted in God's will. When prayer is rooted in God's will, it produces supernatural results. Kahit na ano pong problema, basta't iniluhod natin yan sa Panginoon Diyos, naniwala at nanampalataya tayo na mangyayari, ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Ibabalik ang lakas mo, ibabalik ang dating relasyon, dating kabuhayan na meron ka na hindi mo alam kung paano na maibabalik, lahat yan maiaayos. Now, my question is, we all really wanted to have this fire. Are you hungry for His presence?
Or kung bakit ba tayo nagpe-pray kasi we are only hungry for His blessings. Bakit ka nagpe-pray? Gusto mo, kaya ka nagpe-pray kasi gusto mo lumalim ang relasyon mo dapat sa Diyos. Hindi ka nagpe-pray kasi gusto mong tumanggap ng pagpapala, material things sa Diyos. Amen? Magpe-pray ako kasi kailangan ko kasi ng material things. You need the power of the Holy Spirit. What you need is God's presence in your life. Tandaan po natin, God responds to hearts that are surrendered. Sumasagot po ang Diyos sa mga tao na totoo pong isinuko nila ang buhay, ang puso nila sa Panginoon Diyos. Not just voices that are loud. Yung siguro, pero ang totoo, ang puso niya. Hindi totoo na sumasamba sa Diyos. Meron kang gusto? Bring it to God. When you surrender, huwag ka na pong mag-isip kung paano mo isosolve. Surrender nga eh. Di ba pag surrender ganon? Mag-iisip ka ba paano nyo ko hold the pen? Kaliwa, kanan. Di ba hindi? Di ka nang iisip. Surrender. Di ka, paano po? Lahat po? Ganon. Surrender, takataas mo yung kamay mo, hindi mo na alam kung anong gagawin. So when you surrender, hindi ka mag-iisip kung paano mo susolusyonan ng isang bagay. Basta't ibinigay mo na ang buhay mo sa Panginoon Diyos, palalimin mo ang relasyon mo sa Panginoon Diyos, at ang Diyos ang bahala sa anumang problema na meron ka. Amen? Sige po, malakas na palakpak po yan para sa ating Panginoon Diyos. As a conclusion po, when the fire falls, it confirms the presence of God. God's presence doesn't always remove the storm. Ano pong ginagawa niya? But it always what? Remove the fear. Yun pong mga bagyo sa buhay natin, hindi yan basta-basta aalis. Pero ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Ang takot po ay aalisin ng Diyos dahil kasama natin siya. Amen? Ang presence po ng Panginoon Diyos, God's presence, He can turn all those impossibilities into testimonies. Amen? Dito po sa scripture po, kanina pa po natin na pinag-uusapan, ang mga ordinaryo po na tao, ordinary people po, they have accomplished extraordinary things because God was with them. Napakapalad po natin na pinakitaan na po tayo ni Prophet Elijah ng mga prophets, ng mga naglingkod sa Panginoon Diyos. Pinakita nila sa atin na ang Diyos po ay dumidinig ng kahit na anuman pong problema na meron tayo. Anpong Diyos-Diyosan na meron tayo ngayon? Ano po ba ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon Diyos? Ang trabaho mo? Negosyo mo? False God cannot respond because they are lifeless and they are all powerless. Kahit na ano po yan, kahit magsabi-sabi tayo dyan, the fire made a clear distinction between between the living God and the human invention. Pinakita po sa atin ang pagkakaiba po ng Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin sa Diyos-Diyosan na walang buhay at walang kapangyarihan na magligtas ng kahit sino man sa atin. Marami kang utang, mababayaran yan. Sira ang relationship mo sa asawa, sa anak, sa pamilya, magulo, aayusin ng Lord. Mabubuo yan. Amen? When the fire falls, it confirms the presence of God. Another, it consumes what's surrendered. Ang apoy po,
Ang banal na spirito po, nagpo-produce po yan ng pag-surrender po sa Kanya. Nakita po natin, nung nakita po ng mga tao ang ginawa po ng Panginoon Diyos, nang apoy po ay bumagsak mula sa langit, ano po nangyari? All these men, they fall on their faces in reverence. Lahat sila, sumamba sila sa Panginoon Diyos. So when the fire falls, pride melts. Ang kayabangan, natutunaw yan. And worship flows. Amen? Hindi mo ikinahihiya ang nakaraan mo. Bakit? Bagkus mas lalo mo pang ipinagmamalaki kung sino ang nag-ayos at nagbago ng buhay mo. Kailangan ng Diyos ang testimonies mo. Why? Because it is only the Lord Jesus Christ who can actually fix anything and everything in your life. Amen? When the fire falls, hindi ka na nahihiya na ikwento ang nakaraan mo dahil yun ay kwento na lamang. Dahil mayroon Diyos na nag-ayos at nagbago ng buhay mo ngayon at sa darating pang panahon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Another po is that it transforms onlookers into believers. In every generation po, God raises a voice to call people back to truth. Balik po tayo sa katotohanan. We must be that voice today. God's fire is still available today. But the question is, isn't will He send it? The question is, are we prepared for it? Are we ready? Nangihingi tayo sa Panginoon Diyos, tulungan tayo. Pero ang tanong, kaya mo ba na maggising ng maaga para manalangin kay Lord? You're asking so many things from God. Ang tanong, na-open mo ba yung Bible mo? Alam mo ba yung instruction ni Lord sa asawa mo at para sa pamilya mo, sa mga anak mo? Alam mo ba kung ano ang pinag-uutos ng Diyos sa'yo? You wanted to experience the fire from the Lord. You wanted to experience the power that comes from the Holy Spirit. Pero ang problema, hindi tayo marunong manalangin. Nagbigay na nga ng tulong ang banal na Espiritu sa atin. Yung mga bagay na hindi natin kayang sabihin, tuturuan tayo ng Panginoon Diyos. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu kung ano ang sasabihin natin. God's fire is still available. Ang tanong po ngayon, will He send it? The question is, are we prepared for it? Are you willing to share the Word of God? Are you willing to testify God's goodness in your life? Walang susuko. Diretso lang tayo. And this is now called to action for each and every one of us. Let's all rebuild the altar. Let's all repent and restore what's been neglected. Ano ba yung nangyari sa puso mo ngayon at bakit tuwing linggo ka na lang? Ano ba nangyari sa'yo na minsan linggo na lang wala ka na rin? Bakit ngayon pupunta ka sa prayer room or doon sa iyong bahay? Mananalangin ka kasi may kailangan ka, pero hindi ka na nanalangin para lumalim ang relasyon mo sa Panginoon Diyos. And then tell the Lord now, Lord, rebuild the altar. Help me, Lord, to rebuild it in Jesus' name. Ito po ay isa pong challenge sa atin that you have to lay your life on the altar. You surrender your life completely to the Lord. And you ask for the fire. You pray with hunger and the unity. 60 na ako, 65, 67, hindi ko na yan kaya. Matanda na ako. Walang pinipili po na edad. Ang apoy, ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa mga taong bukas, willing
nagampanan ang pinapagawa ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin ito. Ang apoy po, ito po ay simbolo po ng muli po na pagbabangon ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay simbolo ng pagsang-ayon ng Diyos sa iyo. Simbolo ito ng paglilinis ng Diyos sa iyo. At ito po ay simbolo ng presensya ng Panginoon Diyos. Today, we may not need literal fire from heaven, but we desperately need the fire of the Holy Spirit to fall again. Sino po sa atin dito ang gusto po na maranasan niya po ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay? Say amen. Sino po dito ang nagsasabi na hindi niya po kayang mabuhay ng malayo sa Panginoong Yesus? Say amen. May I request everyone to please stand. We desperately need the fire of the Holy Spirit to fall again. Tinanggap mo si Jesus? Sabi mo, gusto kong makilala si Jesus. Nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, automatic po, binigay po sa atin ang banal na Espiritu. But the problem is, hindi natin siya na-activate. Ngayon pong oras na to, gusto po ng ating Panginoon Diyos that there will be revival. The Lord wanted to revive the church. Buhayan na simbahan. Dalhin po dito yung pamilya natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon Diyos. Let us all expose the falsehood. Ilantad po natin dito yung kasinungalingan na binibigay ng mga tao. Na sa mundo, doon tayo makakatanggap ng kasayahan sa mga kaibigan natin. Pero hindi. At the end of the day, wasak na pamilya. Wasak na relasyon. And the Lord is talking to you right now. Balik tayo kay Lord. If you wanted to experience the fire that comes from Him, you surrender your life to God. Tulungan natin ang Panginoon Diyos, ibalik natin ang mga tao sa Diyos. If you know in your heart that you need the Lord, kahit walang nakatingin sa'yo, kahit walang nagtutulak sa'yo dito, but deep inside your heart, huwag kang papayag na alis ka dito sa bahay-sambahan na hindi man naisuko sa Panginoon Diyos ang buhay mo at ang iyong pamilya. Please come forward. We're gonna pray for you. Let's surrender everything to God. Lapit po tayo sa Panginoon Diyos. Ipapanalangin po namin kayo. Yung mga bagay na hindi po natin kaya na maalis sa atin. Sige po, it's between you and the Lord. And maybe also ask the pastors to help us pray for this atin po mga brothers and sisters. Wala pong iba na tutulong sa atin. Let's surrender everything to God. Sige po, tinginan tayo kay Lord. Tingin tayo. Let's surrender everything to Him. He can see all of our tomorrows. Alam po ng Diyos ang bukas natin. The Lord is telling you right now, I know about your past. Alam ko ang nakaraan mo. Hindi ka makakalingit sa akin. Alam ko ang nangyari sa'yo. Alam ko ang mga pinagdaanan mo. I know your past, but I have forgiven you. Pinatawad ka ng Panginoon Diyos. Sabi ng Lord, I know about your future. I'm already there. Isuko natin lahat sa Panginoon Diyos kasi alam ng Diyos na naglalamig ka sa Panginoon. Alam ng Diyos that you cannot even raise your hands to Him. Naiiyak ka sa Lord. But
But the Lord is telling you right now, you raise your hands to Him. May we ask our pastors, Pastor Dong, Pastor June, and even Pastor Jenny and Pastor Erwin, to please pray for all our brothers and sisters here. Hallelujah. Sige po, itaas nyo ang inyong mga kamay. May lalapit po sa inyo ng mga pastors. And they will pray for you. Hallelujah. While you are standing there, you open your mouth to God. You say sorry to the Lord. You surrender everything to Him. He can see all your tomorrows. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Alam niya yung nakaraan mo, hindi ka makakalihim sa Panginoon Diyos. Pero ang sabi ng Lord, I have forgiven you already. Alam ko ang kinabukasan mo. I know about your future. I'm already there. Just trust me in Jesus' name. I know what's happening to your family. I know what's happening to your wife. I know what's happening to your parents. I know what's happening to your job. Alam ko lahat yan. You surrender everything to me. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, Lord. Lord. Oh, hallelujah, Lord. Bless your name. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Bless your name. Thank you, Jesus, oh God. Bless your name, hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Holy Spirit, bless your name, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sige po, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Wala tayong iba na aasahan kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I bless your name, Lord. Lord, we want to live, oh God. We don't want to live, oh God, without your altar, Lord. Lord, we don't want to live without your fire. Lord, yung altar, yung puso namin, Panginoon, ayos mo to, Panginoon Diyos. Lord, rebuild what we have let fall. Lord, nakita mo, Panginoon Diyos, sa pinagdaanan, Panginoon, ang aking mga kapatid, Panginoon. And thank you for reminding us, oh God, na yung mga nakaraan namin, Panginoon Diyos, alam mo to, Panginoon, at kami ay pinatawad mo, Panginoon. And Lord, right now, you consume, oh God, what we surrender, oh God, in Jesus' name. Lord, sinusuko namin sa iyo ang buhay namin. And Lord, right now, we pray and declare that you send, oh God, your fire once again, oh God, in Jesus' name. Lord, yun po ang aming pagnanais na makasunod sa iyo, pagnanais, O Diyos, na makapag-share ng iyong salita, pagnanais na madala yung aming pamilya sa iyo. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na maging instrumento kami, Panginoon, na marami pa, Panginoon, ang mga kabataan, pamilya, na makabalik, Panginoon Diyos, sa iyo. Lord, we pray, oh God, that you're gonna send, oh God, your fire once again. Lord, hindi lang, Panginoon Diyos, sa simbahan, kung hindi, Lord, sa bawat puso, Panginoon Diyos, na nais, Panginoon, na patuloy na maglingkod sa inyo. Lord, thank you so much, oh God, for your presence, for your power, oh God, and for your fire. Thank you, Holy Spirit. Lord, we sealed all this prayer in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yan, pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Glory to you, God. Glory to you, Jesus. Glory to you, Holy Spirit. Grabe. Grabe po yung revival na ating po naranasan, yung presensya ni Lord. Wow. So, wow, Lord. Marami pong salamat. At dadako po tayo ngayon sa ating pong tithes and offering. Ako po ang naatasan for this month of October. Sino po ang handa na po para magbigay? Say amen. Amen. Wow. Amen. No? So, ang ating pong, aking pong i-share is matatagpuan po sa Deuteronomy 8:18. Sabi po dito, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which He swore to your forefathers, as it is today. So, this verse reminds us God's divine provision, that He is the one that gives power
for us to have the ability to produce wealth. So si Lord po pala yung nagbibigay sa atin ng abilidad para makapag-produce tayo ng ating wealth. Hindi sa ating sariling kakayahan. Again po, hindi sa ating sariling kakayahan or kapasidad, but it is all because of Him and He allows it na mangyari sa ating buhay. God's giving of wealth confirms the covenant He swore to Abraham, Isaac, and Jacob. And since we are also become God's children, paano po, paanong paraan, di ba po nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and personal Savior, nagkaroon po tayo ng privilege or binigyan po tayo ng pribileyo para maging adopted sons and daughters of Christ. So yung covenant niya dun sa mga Israelites or sa mga ancestors po, is pwede na rin po nating ma-receive. O pwede po natin din i-claim. Lastly, this verse tells us to be humble. Remain humble po, and not forget whom do we get what we currently have right now. So isipin niyo po yung mga bagay na nasa inyo po ngayon, So lahat po yan, bigay po sa atin ng ating Panginoon. Not to idolize the wealth and trust the money, but rather trust the one true living God who meet our needs according to His riches and glory. Now, as we do the act of remembering God through giving our tithes and offering, let us set our hearts, focus only to Him, giving what is due to His name. Let us pray. Itaas po natin ating mga kaloob. Father God, thank you for this wonderful opportunity na kami po ay makapagbigay po sa iyo ng aming tithes and offering. We pray na nawa malugod po kayo dito sa amin. Lord, we pray that may you bless each and every one of us, provide all of our needs in our daily lives, and may you help us also to be a good steward of what we currently have right now. Maraming pong salamat. You know, each and every one heart's desire, Lord God, mga long-standing prayers po namin, yung mga gusto po naming makuha o makamit, Lord God, help us, Lord God, na lumapit po sa inyo, O God. Dahil truly, Lord God, makukuha lamang po namin ito, Lord God, if kami po ilalapit sa iyo. Maraming pong salamat, Lord God. To you all the glory, honor, and praises. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen, Lord, and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mahal na Panginoon.
Praise the Lord. Sige po, tumayo po tayong lahat. At natapos na po natin ang Building the Fireplace. Next week po, 6 weeks po natin naman pag-aaralan po yung refueling. Parang i-refuel po natin yung nabuo po nating fireplace. Ano po? So, hindi lang naisama po sa announcement, pero may mga speakers na po tayo sa 6 na linggo po na yon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, maraming salamat po sa oras na ito. Sapagkat minsan pa, Panginoon, pinaranas niyo po sa amin ang kapalapitan ng banal na Espiritu na naranasan po namin sa oras na ito. Salamat, Lord, sa paggabay sa 5 linggo, Panginoon, na aming pong pag-aaral patungkol po sa pagbibuild ng aming fireplace, Lord, na naglalapit po sa amin upang patuloy, Lord, na mag-uminit kami sa paglilingkod po namin sa iyo, sa pagdadalam namin, Panginoon, anytime babalik po kayo at ang dalangin po ng bawat isa sa amin ay abutan niyo po kami na mainit po na naglilingkod po sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy naming dalangin na patuloy mo kaming samahan sa aming pong paglakad, sa journey, Lord, na binigay niyo po sa amin at naway matapos po namin ito, Lord, ng punong-puno po ng kagalakan, punong-puno po ng pagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Ano man po, Panginoon, ang aming pinagdadaanan, alam namin, O Diyos, na hindi nyo kami pababayaan, hindi nyo kami iiwanan, at patuloy, Lord, na gagamitin nyo ito upang makilala ka namin sa mas malalim pong kaparaanan. Sapagkat sa iyo, tunay, Panginoon, lagi kaming may pag-asa. Sa iyo, lagi kaming mayroon pong makikita, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Salamat po, Lord, sa oras na ito. Salamat din po sa buhay ni Pastora Gracia na ginamit mo po sa aming kalagitnaan upang ipahayag ang iyong salita sa bawat isa sa amin. Bless mo po siya mightily at patuloy, Lord, abutin, Panginoon, ang lahat ng naisin ng kanyang puso na patuloy po magbibigay ng luwalhati sa iyong dakilang pangalan. At ingatan mo po ang kanyang kalusugan, ingatan mo po ang kanyang buhay, at marami pa pong mga tao ang mabless, Panginoon, sa kanyang pananalita, sa kanyang pagkilos, at sa kanyang mga gawa, Panginoon, sapagkat ito'y pinuspos po ng iyong banal na Espiritu. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, maraming salamat sapagkat tunay, Lord, na nagtagumpay kayo sa buhay namin sa araw na ito. At hayaan mo, Lord, for the rest of the day, Lord, hanggang sa pagbalik namin sa susunod na linggo, ikaw pa rin ang patuloy na magtagumpay sa amin. At hindi kami madaig, Panginoon, ng aming mga pinagdadaanan, kundi daigin po namin ito sa pamamagitan ng pagpisan mo sa bawat isa sa amin, sa pagdadalam namin, sa bawat pagsubok, sa bawat problema na aming pagdadaanan na pinapahintulot nyo po. Nandyan ka, nandyan ang iyong salita. Gagamitin mo po upang maging gabay ng bawat isa sa amin, upang patuloy, Lord, na mapatunayan namin na sa buhay po naming pakikipag-isa sa iyo, walang buhay po na hindi po magtatagumpay, kundi ang bawat isa sa amin ay lagi pong magtatagumpay. Maraming salamat po, Ama. At kung paano, Lord, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin na nakarating sa bulubagang ito ng safe and sound. Patuloy kami umaasa, patuloy kami nagtitiwala, Lord, na muli niyo kaming ibabalik po sa aming mga pansamantalang tahanan, sa aming pamilya, ng safe and sound din, Lord. At sa iyo namin inahabilin ang 1 linggo, Lord. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin at tumugon sa lahat po ng aming pong mga pangangailangan. Maraming salamat po, Ama. And as we depart, Panginoon, in this place, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo, at ang patuloy po na paggabay at pagpisa ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen.